Okay mga boss, speedometer cable tayo. So replacement na rin ito. Napalitan ko na yung stock nito, yung original. So sundutin lang yan, tapos pull out. Yun. Yan. So ito mga 2 months na ata sa akin to. Ka-stock pa lang, hindi ko lang masikaso. So 7,081 yung takbo ng tricycle natin. So I think mga additional 3,000 na rin siguro yung tinakbo ko bago ko palitan to ngayon. So yan, simple lang naman pagtanggal nito. Speedometer cable. Yan. Higutin lang yan. Yan, madumi kasi. Ito, napuputol yan yung loob na to. Pag naputol yan, hindi syempre hindi naiikot yung speedometer natin, yung sa taas to. Ito naman, natanggalin mo lang din yan. Manual lang din yung pagpiyet. So mga boss, ayos na, natanggal na natin to. Tapos dito sa puno, pihitin lang natin yan. Bunutin lang natin to. Ayan o. Sa bunot nyan, maiksi no. Parado na, ayaw na rin umikot oh. Dapat iikot to eh. So let's see. Buksan natin itong bago. Ito yung bago. Ito, dapat maangat yan, oh. Pag tinulak mo dito sa taas, tulak yan. Ibig sabihin, buo siya. Goods. So ito, dito, kaso dumi, oh. Okay na yan. So, siguro mas maganda kung sa taas ko simulan. Dito, yung pagkabit. So padaanan natin dito. Tapos hindi naman ako talagang nagagawa ng motor, no. So na-try lang natin mag DIY para asip din sa labor. Yan. Yung mga basic na ganito kaya naman natin dapat yan. Siyempre bilang tatay, kailangan kaya mo na yung mga ganyan, mga basic. Okay. So yan, na-i-plug in na natin yung sa taas para sa speedometer cable. So dito naman tayo sa baba. So may code dyan, no? YTX125ZZ Zebra Charlie. Ayan, madali lang naman, susundan lang naman natin ito. Tapos shoot lang. Ayan. Pagka shoot nyan, ayun o, okay na, tapos na. So okay na yung speedometer cable natin. For sure gagana na yan ulit. So back to nagre-record na ulit na ng takbo. So pwede nating matry para makita natin kung successful yung pag-replace natin ng old na replacement din na speedometer cable. So ito, nagana na siya. Tatakbo na.
nagbago. 7,081.5 na siya. Mga goods. So, successful din. Goods.